Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so panoorin po ninyo at intindihin ang video na ito bago po ninyo sagutin ang aking katanungan. Mag-i-invest pa ba kayo sa bangko or babawiin na ninyo ang inyong pera at ito po ay ililipat sa ibang investment? Okay, naituro na po sa atin ng ating mga magulang na kailangan nating mag-impok. Kahit na po sa mga financial coaching, mga kaibigan, sinasabi, kapag meron kang negosyo at meron kang kinikita para mapalaki mo ang iyong pera at para maalagaan din po ang iyong pera, ay impukin mo ito sa bangko. So sa madalit salita, maaari mo itong ipasok, i-deposit muna pansamantala sa bangko para ito naman ay kumita o lumaki. So, ilan sa mga pamamaraan ay ang time deposit. Okay, so guys, ano po ang masasabi ninyo sa pagpapatupad ng 20% final withholding tax sa mga long-term deposit at peso bond? Kung anti-Duterte ka o allied of the administration, mga kaibigan, sila po yung nagke-claim at sinasabi po nilang matagal na daw ito pero ngayon lamang ini-implement. Yes, matagal na ito at ngayon lamang ini-implement. But that is not the question here. The question is that bakit ngayon lang ito ini-implement? At ano ang purpose ng 20% na ito? Bakit ito binalangkas? At bakit kinakailangang magpataw ng 20% from the earnings of our deposit, mga kaibigan? Ang punto dito kasi ay bakit kinakailangang i-implement ito ng biglaan? Sabi nga po ng mga anti-Duterte, matagal na ito, hindi naman si Ralph Recto ang may pakanan nito. Yes, tinatanggap natin yan, matagal na ito at ini-implement lamang ni Ralph Recto. Pero hindi yan yung katanungan natin, di ba? Bakit kailangang i-implement ito ng biglaan at bakit hindi ito naipatupad noon? Dahil ba ubos na ang pondo ng bayan? Dahil ba mayroong deficit ang ating budget ng nagkakahalaga ng almost half trillion pesos? To make it exact, nasa 497 billion ang budget deficit ng ating bansa. So ibig sa madaling salita, nawawala po, kulang po ang pondo ng bansa. Okay? So, 'di ba? Whatever it is, ganun pa rin naman ang ending. Deduction, mababawasan, makakaltasan pa rin ang pera na kinita doon sa ating deposit. Okay? So sa ngayon mga kaibigan ay hindi apektado ang mga nag-invest sa Pag-ibig MP2 at sa SSS Wiz Plus, di ba? So can you imagine a regular savings sa bangko? Kahit umabot ng isang taon ang 100,000 pesos mo, mga kaibigan, magkano ang idadagdag nito o madadagdag doon sa 100,000 mo if it's save in a regular savings? 'Di ba? Wala pang 25 cents yung 100,000 mo. O hindi po ito kikita ng kahit piso sa loob ng isang taon. Kaya nga, ang mga bangko ay ine-encourage ang mga investors na subukan ang time deposit. Kasi kahit papaano, tutubo ang pera mo. Let's say, mayroon kang 50,000 pesos na naka-time deposit sa bangko. And after 3 months, maaari itong madagdagan ng 2%. No? So, sa madaling salita, mga kaibigan, kung nag-invest ka ng 50,000 pesos at mayroon silang pangako na ito po ay lalaki ng 2% after 3 months, so it will become 51,000 pesos. So, ibig sabihin, kumita ka ng 1,000 pesos after 3 months. So, kung ipapataw ang 20% doon sa kinita mong 1,000 pesos, magkano na ngayon ang makukuha mo?
mula doon sa dating 1,000 pesos. Okay? 980 pesos na lamang. So, ibig sabihin, mga kaibigan, bawas na yung 1,000. Dati kasi nakukuha natin yung 1,000 na tinubo ng pera natin sa time deposit. Ngayon, dahil nga sa pag-i-impose ng 20% on the final withholding tax, mga kaibigan, sa halip na 1,000 yung makuha mo after 3 months para doon sa 50,000 pesos na deposit mo, 980 na lamang. So if you look at it, sa halip na 2% ang interest earned ng 50,000 pesos, dahil sa final withholding tax na 20%, parang ang pangako nila sa iyo ay sa halip na 2% po, gagawin na po natin itong 1.96% na lang. Can you imagine, mga kaibigan? Bumaba, di ba? So kung dati pinangakuan ka nila ng 20%, lalaki po yung pera mo ng 20% after 3 months. O, di ba? 2% yun. So nung inimplement na, 2% pa rin ba yung ibibigay ng bangko? Siyempre mababawasan na. So kung ang pangako ng bangko ganito, "Hi Sir Vincent, mag-time deposit ka naman sa amin after 3 months. Yan, tutubo yung pera mo, promise. Meron kami ditong tinatawag na short-term time deposit." So dahil short-term ito, mga kaibigan, meron ditong 2.5%. So ibig sabihin, Sir Vincent, madadagdagan ng 2.5% yung pera mo kapag nag-time deposit ka dito sa amin. So dahil sa 20% na yan, ang pangakong 2.5% na madadagdag dapat doon sa iyong invested money, mababawasan yan. Baka maging 2.4% na lamang. So, merong deficit, no, o ibinaba, no, na for 0.4% deduction. So, di ba, mga kaibigan, kung dati, ang pangako nila ay 2.5%, magiging 2.4% na lang. So kahit decimal o sabihin na nating 0.4 lamang yung deduction na ipapataw doon sa tinubo ng iyong pera, is still a deduction. So malaki pa rin yan, mga kaibigan. Malaki po yan. Yan deposit na yan. Paano kung meron kang pera na 200,000 or 150,000 pesos, 167,000 pesos, 200,000, 300,000. So sa loob ng isang taon, 'di ba? Maaari itong mag-earn ng 7%. So dahil nga dito sa 20% final withholding tax, sa halip na 7% yung madagdag doon sa iyong invested amount of money, baka hindi na 7%. Baka mangyari ay 6.5% na lamang. So, alam nyo yon, niloloko kayo eh. Ang tatanga ng mga anti-Duterte, ang kinakatwiran nila at ang lagi nilang rebuttal is that matagal na yan, hindi naman si Ralph Recto. Oo nga, matagal na. Pero bakit ngayon lang in-implement? At dapat ba, napapanahon ba na ipataw yung 20% na yan? Ganitong naghihirap ang ating bansa. Ganitong kahirap magnegosyo tapos saka pa itataon na magpapataw ng 20% na yan. 'Di ba? Hindi po makatarungan. So, ito po yung balita sa isang broadsheet, no, hindi ko na lamang babasahin. Sabi dito, nag-umpisa na, no? Nag-umpisa na daw yung Security Bank at Union Bank na ipatupad itong 20%. Kalain nyo yan. So nagsimula ng ipataw ng ilang bangko ang 20% final withholding tax sa mga time deposit at peso bond. Ito po ay matapos gawing epektibo ang Republic Act 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act or CIMEPA noong July 1. So sa isang pahayag ay siyempre kinumpirma na po ng Security Bank at ng Union Bank na nagsimula na nilang ipataw ang 20% buwis sa lahat ng long-term deposit at mga investment sa unang araw pa lamang ng buwan na yon. So samantala, tinututulan naman ito ng ilang grupo dahil malulugi umano ang mga depositor. So sa ilalim kasi, bubuwisan ng 20% ang kikitain ng mga tao mula sa kanilang savings sa long-term time deposit.
na karaniwang hanggang 6% lamang ang interest kada taon. So, ibig sabihin, kung meron kang nakalagak na 100,000 pesos at kikita ito ng 6,000 for example, sa loob ng isang taon, sa kasalukuyang 60%, baka yung 1 to na kinita mo mabawasan. No? Sa halip na lumaki, mababawasan pa. So, yun lamang mga kaibigan. Ngayon po ninyong sagutin, after hearing this mga kaibigan, magsasave ka pa ba ng pera? So, kung ako po tatanungin, hindi na. Bakit? Saan ko ipapasok? Ipapasok ko na lamang ito sa MP2 o kaya sa SSS WIS Plus. So, sa Pag-ibig, MP2, sa SSS WIS Plus. So, at least ngayon ay hindi pa po saklaw ng Republic Act na ito, hindi pa po saklaw ng Republic Act 12214 itong Pag-ibig Fund MP2. So, yun lamang mga kaibigan. By the way, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Kung sa tingin po ninyo ay nakatulong tayo at nabigyan po natin ng kalinawan ang mga nanonood o kayo mga kaibigan, ay maraming salamat. Okay? So, yan, kagaya ko po, nakikita po ninyo, kahit maulan, nagtitinda po ako ng pagkain dito sa harapan ng aming bahay. So, siyempre, yung kikitain ko rito, ipapasok ko sa bangko. Yan yung aking iniisip. Pero, dahil nga dito, baka hindi na lamang. Baka ipasok ko na lamang sa Pag-ibig MP2 dahil kahit pa paano, malaki yung 7%, 8% per year. So, yun lang guys. Maraming salamat and good morning.